Hi guys! Welcome sa Herbs IT Home Lab. For this vlog, pag-uusapan natin si Radmin VPN. Si Radmin VPN ay compatible lang siya sa Windows platform. This VPN is free. Ito ang website niya, radmin-vpn.com. So, isi-share ko sa inyo kung paano nagwo-work si Radmin VPN. At later, didiscuss ko naman sa inyo yung pros and cons ni Radmin VPN. This vlog is not sponsored. Ulitin ko lang ulit sa inyo guys, disclaimer, this vlog is not sponsored. Gusto ko lang makapag-share ng safe way para ma-access nyo yung PC nyo sa bahay. Ito yung simple topology ni Radmin VPN. Ang mga pros ni Radmin VPN, pwede tayo makapag-store ng files na walang limit depende sa size ng hard drive natin sa ating home desktop. Parang meron tayong Google Drive or OneDrive na libre or Dropbox. Kasi katulad ng Google Drive, OneDrive or Dropbox, meron limit kapag nag-create tayo ng account sa kanila. So, yun, may bayad yun kapag nag-increase tayo ng storage dun sa kanilang platform. Papakita ko sa inyo kung paano i-set up si Radmin VPN. So, open na natin ang ating VirtualBox. So, download muna natin yung Radmin VPN. So, click lang natin yung free download. Dahil dyan, meron na kasi ako na ka-download dito na Radmin VPN. So, ganito lang ang procedure niya, paano mag-install. So, click yes natin and then click install. So, after nyan, mag-o-open na yung ating Radmin VPN. So, wait lang natin. Ayan. So, magkikreate tayo ng join network. So, depende sa inyo kung ano isi-set up nyong network name. Case sensitive pala yung network name. So, for example is Herbs IT. Ay, sorry. Mali pala. Dapat pala create pala tayo. Sorry. Create network. Laba. So, ito, password. Ulitin natin. Password 2024. Ayan. So, ayan. So, nakapag-create na tayo. Install muna natin tong Tight BNC. So, mada-download nyo siya dito. Type nyo lang dyan sa browser, Tight BNC download, and then click download. Or, open din natin yung website nila. So, dahil 32-bit kasi yung na in-install ko dito sa aking VMware. So, 32-bit din. So, keep lang natin. Keep. Tapos, show more. Keep anyway. So, meron na kasi ako na-download kanina. Open na natin. Accept. Next. Tapos, typical. Click next. Tapos, install. So, yan. So, dun lang tayo sa require. Require password. So, bahala na kayo kung anong gusto nyong password ang ilagay. So, installed na siya. So, open lang din natin to. Yung Radmin VPN. Punta naman tayo din sa isang PC. So, join network tayo. Herbs IT. So, check natin yung yung key sensitive kasi yung network name. Home Lab. Ayan, tas. Ayan. So, yan na. So, wait lang din natin na magkaroon ng signal.
So, ito yung PC2 natin. So, nakikita nyo dyan yung Windows 10-PC01. So, ito yung IP address niya. So, check din natin do sa PC01 natin. Ayan. So, nakikita niya ngayon si 02. Tapos, si 01 dun sa PC02. So, ngayon, open natin yung Tight BNC sa PC02. Accessin natin si PC01. So, para pag magka-copy tayo, copy IP address, paste lang natin dyan. Tapos, security password. Ano ba nilagay ko dito? Ayan. So, ngayon, nare-remote na natin. Nare-remote na natin si PC01 from PC02. So, yan. Word. Yan. So, na-access niya na. So, close natin si Tight BNC. Ang gagawin naman natin, punta tayo kay PC01. Magkikreate tayo ng shared folder. So, dito na lang sa doc. Mas better, dito na lang tayo mag-create sa drive C. Win 10 PC02 ay PC palitan natin shared folder PC01. Yeah. Right click, properties, sharing. So para safe tayo, create tayo ng shared folder. Tapos lagyan natin ng $sign. Permission kay everyone, tapos apply. Click OK. So, punta naman tayo kay PC02. For example is, mas maganda kung for example lang ito kasi baka malito kayo. Dun sa PC02, basta same kayo ng work group, ma-access nyo siya. Wait lang check lang natin dito sa computer name, tapos change. So, yung work group niya, dapat naka-work group din. So, para ma-ping nyo kung ano yung host name nyo dun sa PC01, for example, ping win10-PC01. So, napiping niya. So, same kasi sila ng work group. So, ngayon, ang gagawin natin, close natin to. Close na din natin. Oops. Cancel. Tingnan ko na ma-close yung BM. So, ngayon, open tayo ng run. // win10-PC01. So, kapag in-enter nyo yan, may magpa-pop up na security. So, kailangan meron username. Tandaan nyo yung username ng PC01. So, ang username natin sa PC01 is PC01. Ayan win10-PC01. Tapos, yung password natin. So, dahil may $sign yung shared folder natin, so kailangan din is shared folder. Ito yung ginawa nating folder kanina, PC01, tapos $sign. So, yan na siya. So, i-copy paste natin to. Create tayo ng map drive. Ayan. Sa computer, click map drive. Tapos paste natin dyan. So, ito na siya. Meron na kayong shared folder. So, check natin. Create tayo ng text document. Lagay natin example. So, punta naman tayo kay PC01.
open natin si local disk C, then yung shared folder na ginawa natin. So ito yung example. So follow nyo lang yung example na binigay ko sa inyo para makapag-create kayo ng shared folder. So ganun lang yung ginagawa ko kapag meron ako need sa PC ko. Gagamit ako ng Type BNC and then Type BNC or remote desktop. So para mag-enable yung remote desktop naman is kiklik nyo tong properties dun sa this PC, advanced system settings, tapos remote. Click nyo lang yung allow. Check nyo rin to, allow connection only from computer running remote desktop with network level authentication. Recommended yan. Click apply, click OK. So ngayon, punta naman tayo sa PC02. Type natin yung remote desktop connection. Then, type natin yung PC name nung desktop natin kay PC01. Win10-PC01. Tapos, enter. So, click yes. Okay na. Close natin. Dahil kaya pumasok na kasi yung password natin, dito yan makikita sa credential manager. Yung credential manager, ito siya. Ito yung in-input natin kanina. Windows 10-PC01. So, kaya dumiretso kaagad tong remote desktop. So, kapag wala ito, hindi kayo nakapag-login yan, hindi nyo ma-access yung shared folder kahit naka-set up siya ng everyone. So, ito yung Radmin VPN pros and cons. Kanina napakita ko sa inyo yung mga procedures na ginagawa ko pag nagsiset up ako ng Radmin VPN. Tapos yung installation ng Radmin VPN dun sa server or sa home desktop ninyo sa bahay kung Windows 11 man yan or Windows 10. So, madali lang siyang iset up. So, peer-to-peer connection. So, nagre-result to ng faster speed for file sharing and gaming. So, ito kasing si Radmin VPN, hindi ko siya ginagamit as a gaming. Ginagamit ko siya sa mga pang-work ko personal. So, pag mag-a-access ako ng shared folder, magre-remote ako ng PC sa bahay. So, yun ang ginagamit ko. Hindi ako gumagamit ng AnyDesk or UltraViewer or TeamViewer man yan. So, cons naman ng Radmin VPN, so limited siya ng feature, wala siyang kill switch, split tunneling. So, wala rin siyang customer support. So, libre lang kasi siya. So, pero meron naman siyang community support for troubleshooting. So, yung kill switch naman, hindi natin ma-identify yung PC natin sa bahay or kung ano man kung saan yung in-install yung Radmin VPN. Hindi siya magno-notify na wala na palang internet yung kabila. Malalaman nyo lang doon kapag inopen nyo yung OpenVPN na naka-X mark siya dun sa signal bar. So, sa split tunneling naman, para siyang yung port, hindi natin siya mabablock kung halimbawa hindi natin set ng i-block natin yung ganitong port 80 or port 443. Kung halimbawa is nag-install ka ng XAMPP server katulad ng PHP server dun sa XAMPP or WAMP server. So, hindi natin mabablock per port. So, yun lang yung mga limited features niya na wala dun sa Radmin VPN. So, yun, wala rin siyang monitoring. Hindi natin malalaman kung sino yung mag-access sa atin sa Radmin VPN. So, kailangan is secured natin yung always nakalock and then may antivirus ang ating PC para safe tayo sa mga sa mga virus. So ngayon, privacy concern naman natin is yun nga, wag tayo magtiwala masyado kay Radmin VPN dahil kahit sinasabi nilang merong encryption yung ano nila, basahin nyo na lang yung documentation dun sa website nila. Meron naman dun documentation. So, yun lang mga kaibigan. Lagi nyo tatandaan, IT never stop. So, always research gamit si Google. Ngayon, may AI na katulad ni ChatGPT. So, mas mapapadali yung searching natin. But, wag masyadong mag-relay kay ChatGPT. Kuha lang tayo ng idea.
Don't forget to click the subscribe button and the notification bell para updated pa kayo sa upcoming vlogs. So thank you and see you to my next vlog.